Buhay at Musika Channel. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Kuya Charlie, ang inyong host para sa Buhay Channel. Bago po tayo magkwento, gusto ko muna humingi ng pamanhin sa hindi pag-upload ng tatlong araw. Nagpunta po kami sa Katarman at hindi ko nadala yung mga gadgets para sa pag-upload. Anyway, ito po ang kwento natin sa araw na ito. Ang ibig sabihin, ang alamat ni Juan at Amihan. Dear BM Channel, ako po si Helen. Sumusulat ako upang ibahagi ang isang kahangahangang kwento na sa tingin ko ay babagay sa inyong channel. Ito ang kwento ng Biringan City, isang mahiwagang lugar na puno ng misteryo at mahika na ikwinento sa akin ng aking lola. Ang Biringan City ay sinasabing isang nakatagong kaharian, hindi nakikita ng karaniwang mata, kung saan nagtatagpo ang mundo ng mga mortal at ng mga supernatural. Dito nagsisimula ang ating kwento. Isang kwento ng pag-ibig sa pagitan ng isang mortal na si Juan at isang immortal na si Amihan. Si Juan, isang simpleng magsasaka, ay aksidenteng natagpuan ang Biringan City habang naglalakad sa kagubatan. Doon niya nakilala si Amihan, isang maladyosang nilalang na nabuhay na ng maraming siglo. Sa kabila ng malaking pagkakaiba ng kanilang mga mundo, sila ay nagkagustuhan at nagkaroon ng isang hindi maipaliwanag na ugnayan. Sino ka? At anong lugar ito? Tanong ni Juan. Ako si Amihan, isa sa mga tagabantay ng Biringan City. Ikaw, mortal, paano ka nakapasok dito? Sagot ni Amihan. Hindi ko alam. Naglalakad lang ako sa kagubatan at bigla na lang akong napadpad dito. Ang ganda ng lugar na ito, sagot ni Juan na may paghanga. Habang lumalalim ang kanilang pag-iibigan, maraming pagsubok ang kanilang hinarap. Isa na rito ang pagtutol ng mga kapwa immortal ni Amihan, lalo na si Lakan, ang pinuno ng Biringan, na hindi sang-ayon sa kanilang relasyon. Amihan, alam mong bawal ang pag-ibig sa pagitan ng mortal at immortal. Hindi ito matatanggap ng ating mga ninuno, sabi ni Lakan. Ngunit Lakan, mahal ko si Juan. Hindi ko kayang iwan siya, tugon ni Amihan na may determinasyon. Sa kabila nito, nagpatuloy sila sa kanilang pagmamahalan. Nagtatagpo sa mga sulok ng Biringan upang makapiling ang isa't isa. Isang gabi, isang malaking sakuna ang naganap sa Biringan City. Isang makapangyarihang nilalang na si Bakunawa ang nagbanta na sirain ang buong kaharian. Amihan, kailangan nating tulungan ang inyong mga kababayan. Hindi ko sila kayang pabayaan, sabi ni Juan. Juan, delikado ito para sa iyo. Ngunit alam kong matapang ka. Sama-sama nating harapin si Bakunawa, sagot ni Amihan. Sa kabila ng panganib, si Juan ay nagpakita ng tapang at tumulong sa mga immortal upang labanan si Bakunawa.
Dahil sa kanyang kabayanihan, siya ay tinanggap ni Lakan at ng mga immortal at pinayagan na manatili sa biringan kasama si Amihan. Juan, ipinakita mo ang iyong katapangan at pagmamahal sa aming kaharian. Mula ngayon, ikaw ay isa na sa amin, sabi ni Lakan. Pagkatapos ng laban, nagkaroon ng malaking pagdiriwang sa biringan bilang pasasalamat sa kanilang tagumpay. Sa gitna ng kasiyahan, nagkaroon ng pagkakataon sina Juan at Amihan na mag-usap tungkol sa kanilang hinaharap. Amihan, handa akong manatili dito sa biringan kasama ka. Mahal kita, sabi ni Juan. Juan, ang pagmamahal mo ang nagbigay sa akin ng lakas. Magkasama nating haharapin ang lahat ng pagsubok. Tugon ni Amihan. Habang naninirahan si Juan sa biringan, natutunan niya ang mga lihim ng kaharian. Isang araw, natuklasan niya ang isang sinaunang aklat na naglalaman ng mga kwento ng mga nakaraang bayani ng biringan. Amihan, tingnan mo ito. Ang aklat na ito ay puno ng mga kwento ng kabayanihan. Marami pa tayong dapat patutunan, sabi ni Juan. Oo, Juan. Ang mga kwentong ito ay magbibigay sa atin ng inspirasyon at lakas, sagot ni Amihan. Isang araw, habang naglalakad sila sa kagubatan ng biringan, nakatagpo nila ang isang matandang ermitanyo ni si Tatay Damaso. Mga anak, ang inyong pag-ibig ay isang biyaya sa kaharian. Ngunit tandaan ninyo, ang tunay na pagsubok ay darating pa, babala ni Tatay Damaso. Salamat po, Tatay Damaso. Kami po ay mag-iingat, sagot ni Juan. Isang araw, habang nag-iensayo si Juan ng mga sinaunang sining ng pakikipaglaban na itinuro sa kanya ng mga immortal, biglang lumitaw si Luna, isang mahiwagang diwata na may kakayahang maglakbay sa pagitan ng mga mundo. Juan, Amihan, may masamang balak si Bakunawa. Hindi pa siya tapos. Kailangan natin maghanda, sabi ni Luna. Luna, paano natin siya pipigilan? Tanong ni Amihan. Kailangan nating hanapin ang mga sinaunang sandata na itinago sa iba't ibang bahagi ng biringan. Ito lamang ang makakapigil kay Bakunawa, sagot ni Luna. Naglakbay sina Juan, Amihan at Luna sa iba't ibang bahagi ng biringan upang hanapin ang mga sinaunang sandata. Sa kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng iba't ibang nilalang at mga pagsubok. Sa isang pagkakataon, kinailangan nilang labanan ang isang grupo ng mga higanteng halimaw na nagbabantay sa isang mahiwagang espada. Amihan, Luna, mag-ingat kayo. Ako ang haharap sa kanila, sabi ni Juan. Hindi, Juan. Magkasama nating haharapin ito, sagot ni Amihan. Matapos ang maraming pagsubok, natagpuan nila ang lahat ng sinaunang sandata at bumalik sa biringan upang harapin si Bakunawa sa huling pagkakataon. Sa isang matinding labanan, nagtagumpay sila at tuluyang napigilan ang masamang balak ni Bakunawa. Juan, Amihan, nagtagumpay tayo dahil sa inyong tapang at pagmamahal, sabi ni Luna. Pagkatapos ng laban, nagpatuloy ang kanilang buhay sa biringan.
Isang araw, habang naglalakad sina Juan at Amihan sa tabing ilog, napansin nila ang isang batang umiiyak. "Bakit ka umiiyak?" tanong ni Amihan. "Nawawala po ang aking ina," sagot ng bata. "Huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin," sabi ni Juan. Sa kanilang paghahanap, natagpuan nila ang ina ng bata na nahulog sa isang bitag. "Salamat sa inyo mga kaibigan. Utang ko sa inyo ang aking buhay," sabi ng ina ng bata. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng balakid, maging ang mga hangganan ng oras at pagkatao. Naniniwala ako na ang kwentong ito na puno ng alamat at romansa ay tiyak na tatagos sa puso ng inyong mga manunood. Maraming salamat sa inyong konsiderasyon sa kwentong ito para sa inyong channel. Inaasahan ko ang posibilidad na makita itong mabuhay sa pamamagitan ng inyong natatanging paraan ng pagkukwento. Mainit na pagbati, Helen. Okay, Helen, maraming salamat sa iyong kwento. Talagang napakaganda ng karanasan na iyon na nagdala sa akin sa isang mundo kung saan ang realidad at patasya ay magkasamang umiiral ng maganda. Ang kwento ng pag-ibig sa pagitan ng mortal at ng immortal ay talagang nakakaakit. Pinaalala nito sa akin ang mga walang hanggang kwento ng pag-ibig na lumalampas sa mga hangganan at mahamon sa mga pagsubok. Ang paraan ng pagkukwento ng inyong lola ay nagbigay buhay sa mga tauhan sa isang napakalinaw at taos-pusong paraan. Ang kanyang paglalarawan sa malaking kantong kagandahan ng Biringan City at ang malalim na pag-iibig sa pagitan ng dalawang pangunahing tauhan ay talagang kahanga-hanga. Ang pinakatandaan ko ay ang mensahe ng pag-asa at ang kapangyarihan ng pag-ibig sa kabila ng mga hamon at tila hindi malampas ang pagkakaiba sa pagitan ng mortal at immortal. Ang kanilang pag-ibig ay nagtagumpay. Isa itong makabagbag damdaming paalala na ang pag-ibig ay walang hangganan at kayang lagpasan ang kahit na pinakamalaking balakid. Maraming salamat sa pagbabahagi ng magandang kwentong ito. Isa itong patunay na sa mayamang pamana ng kultura at ang kapangyarihan ng oral na tradisyon sa pagpapanatili at pagpapasa ng mga kahangahangang kwento. Ang kwento ng inyong lola ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa akin at sigurado akong patuloy itong magbigay inspirasyon at magpapahanga sa marami pang iba. Muli, maraming salamat. Ito po ang inyong host, si Kuya Charlie. Hanggang sa muli.